Mga ka-viewers, ang tutorial video po namin ngayon ay ibang paraan naman po ng pag-pattern po at pagtahi ng Filipiniana sleeves. Ito po ay sa sarili lamang po namin pamamaraan. Yung pattern na ginawa po natin na Filipiniana sleeves, ito po yun, ay gagawa natin ng ibang paraan naman po ng pag-pattern niya dahil lalagyan po natin ng design. At yung pagtahi po natin ay makikita po ninyo kung paano po natin gagawa ng ibang paraan na malalagyan po natin ng design itong ating Filipiniana sleeve. Sa mga hindi pa po nakapanood ng tutorial video namin na kung paano po namin ito ginawa, sa simple at mabilis na pagpa-pattern at pagtahi ay ilalagay po namin ang link at pakipanoorin po muna ninyo dahil para maintindihan po ninyo itong gagawin po namin na ibang paraan ng pagpa-pattern at paki-subscribe na rin po at paki-share na rin po. Itong bagong paraan po na ituturo namin na Filipiniana sleeve na pattern ay ito lang po ang kokopyahin natin. Tutupi lang po natin ito na ganito. Dito po ay extend lang natin ng mga 2 inches. So, basta mga ganitong laki lang po. Ito po ay mga 2 and a half. Isa lang po muna ang gagawin natin na pattern, tsaka po natin ibabakat dito mamaya. Ito pong sa pleats ay hindi na po natin ito susundan, basta idiretso lang po natin yung gupit dito dahil magbabago naman po tayo ng pattern. Ididikit lang po natin dito yung ating ginawang pattern o itong ating ginawang side ng bago natin Filipiniana. Gagawin po natin ay ganito lang. Ito po ay dikit natin sa side. Paikot po ito, ganun po muna yung gagawin ko. Medyo itayo nyo po yung pattern para mas madali po siyang idikit dito sa ating pinaka pulmahan natin dito na ginawa natin. Hanggang dito po sa center, doon natin lagyan ng tape. Ang gagawin po natin ay itutupi po natin ng ganito, tapos ito po lalagyan natin ng tape ulit. Wala naman po itong masukat itong ginagawa nating pleats dahil aalisin din naman po natin ito mamaya. Kaya lang, kahit po walang pleats ay aayusin po natin para po maganda yung ating pulma po ng ating magiging sleeve.
Ito po yung pinaka-center natin. Ang hinahanap natin sa pattern na bago nating Filipiniana sleeve ay yung nakaangat po dito. Tapos dito po ay magdadagdag naman tayo rito ngayon ng konti dahil umangat po ito. Ito pong pinaka ilalim ay magbabago tayo. Kung ano pong sukat nito ay yun ang idadagdag po natin sa ilalim mamaya. Ito po 5/8 po ito hanggang dito plus 5/8 na po sa ilalim. Aalisin ko po uli ito. Pagkatapos po ay i-drop natin ulit sa Manila paper. Babakat po natin ito ngayon sa bago nating pattern, bagong pattern paper. Papansin ninyo, ito po ay angat na. Kaya ang gagawin po natin, ito pong pinaka-center niya, dahil wala na po sa straight line, ay ganito na po ang gagawin natin. Ito na po ang itatapat natin dito sa fold ng papel. Bali ganyan na po ang magiging kalalabasan ng ating bagong pattern. Ito pong ating pattern dito ay may allowance na 1/2 inch. Kaya aalisin po natin yung 1/2 inch natin dito. Dito po dahil kanina kulang na po tayo ng 5/8 ay magdadagdag po tayo rito ng 5/8. Dahil kinuha natin kanina to sa dulo, kaya dito rin tayo susukat. Tapos ito po ay susukatin na natin ng panibago yung ating armhole na 18 inches ay ganito pong gagawin natin. Susukatin natin siya. Titingnan natin kung tama pa rin po ba siya sa sukat ng armhole natin. Ngayon, tamang-tama lang po dahil sobra lang po ng 1/4. Nabaliktarin ko po yung tape measure. Aayusin lang po natin ng maganda yung pagkakabilog. Ng ating armhole. Ngayon, ito po, susukatin natin ang paikot ng ating 18 inches na armhole. Yan.
Ito po, 9 and 3/8, parang pinaka-allowance niya. Pagka ganyan po, pwede naman po tayong, kung gusto niyo ng saktong-sakto, pero hindi po kayo maganda yung sakto na armhole, pwede naman po kayo magpasok dito ng konti. Dito po pag malaki po yung armhole, pwede po kayo magpasok dito ng kaunti. Ngayon, kung ang sukat naman ninyo ay maliit yung armhole at lalakihan nyo, dito naman po kayo mag-adjust. Dito po, dito kayo magbaba para lumaki naman yung sukat ng armhole nyo. Gugupitin ko po ito, tapos itidikit ko po ulit dito para kung may mali pa po ay maaayos pa po natin bago natin i-layout sa tela. Ito pong sinukat natin kanina na 9 inches o 9 and 1/4 ay kalahati po ito ng armhole ng 18. Ngayon, yung sinobra naman natin dito na sukat dito sa dulo ng ating pattern dito sa ating sleeve ay para lang po yung sa tupi, para hindi na tayo magdugtong. Ngayon, ang gagawin po naman natin uli ngayon ay idikit po ito dito sa ating pinaka-body ng ating sleeve. Para makita natin kung may mali pa po ay maayos na natin bago natin i-layout sa tela. Didikit ko lang po itong paikot. Tapos tingnan natin kung ano po yung pwede pa natin i-prepare o ayusin. Dito po ulit tayo magsimula naman sa kabilang dulo para malaman natin. Pwede po tayo maggupit po doon kung may kulang pa po. Ngayon, parang sobra rito, kaya pwede na natin itong ayusin. Pwede na po natin itong ayusin ng konti. Kaya kailangan dito po natin sa center para makuha po natin yung pinaka gitna ng ating sleeve. Paint lang po natin para makuha po natin yung pinaka-center dito. Nakuha na po natin yung center. Ngayon po ay binakat ko rin po ito dito. Tapos ito po ay gumawa po ako ng bago. Ito rin po yan. Para dito naman natin to ididikit. Dikit po natin dito para ito na po yung pinaka-hulmahan natin sa mga gagawin pa po nating mga Filipiniana sleeve. Ito po lalagay ko siya dito. Lalagyan ko po ng tape.
Ito po kasing ginawa nating pattern na to ay malalagyan natin po ng iba't ibang design yung ating Filipiniana sleeves. Sa susunod po na video po namin, tutorial video, ay magagamit po natin itong pattern na to. Meron po akong papel na nilukot dito, yung Manila paper. Nalagay ko lang po sa loob para ito na po yung pinakahulmahan natin. Ganyan po. Kanina po ay may ginawa akong binakat ko na po ito, yan. Kasi ito po ang lalagyan natin ng design para do sa ating sleeves. Ito po ay wala po akong pambilog, kaya ito na lang po yung ginamit ko na pambilog. Bali ito po, gugupitin natin dito, tsaka dito. Lagyan po natin to ng bottom para alam natin. At ito po yung side. Itutupi lang po natin ito hanggang dyan sa ito po sa gitna. Tapos mark po natin. Tapos ito po uli pinakagitna. Tapos dito rin po. Ito, hinati rin po natin. Ito rin po sa kabila, ganun din po yun. Ayan. Lagyan natin ang number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para kung magkahiwa-hiwalay man ay, sa paggupit, ay alam natin kung ano yung pagkakasunod-sunod. Wag po nating sasagad hanggang dulo yung gupit para po na ay humahawak pa rin po sa ating sleeve.
Ito po, itatabi muna natin. Meron tayong kapirasong Manila paper po dito. Ngayon, papapong po natin itong ginupit natin na design ng ating Filipiniana sleeve. Higit lang po natin. Igo 1 inch lang po yung gagawin natin na pleats dito sa ating sleeve. Lagyan lang po natin dito ng 1 inch. Tapos dito rin po, lahat po ito ay tigwa 1 inch. Ngayon, mark lang po natin. Hindi po ito, kundi ito. Press lang natin ito ng pencil, parang pinaka-guide po natin mamaya. Ito po ay pwedeng hindi alisin. Lagyan nyo lang ng mga tape dito. Pero ako po alisin ko para hindi makapal sa pag pleats. Pwede po itong hindi alisin. Tapos tutupin na po natin. Tapean ko na po ito para nakaayos na po yung ating mga pleats. Tapos, pilang po natin to, parang pinaka-guide natin. Itong ginawa natin na pang pulma ay lagay natin po dito. Lagay muna natin dito sa slash natin po ito. Lagyan lang natin dito po ng clip.
Namanan po natin. Iwasan po muna natin yung pattern natin. Lagay natin po sa center. Tapos, magsukat tayo ng 3/4 mula sa center. Tapos 3/4 po uli. Puro 3/4 lang po ang gagawin natin na sukat. Hanggang sa makuha po natin. Ayusin lang po natin. Tapos 3/4 po ulit. Ito rin po ay 3/4. Ganun din po sa kabila. Lagyan natin ang pin.
Dito rin po susukat tayo ng 3/4. Three-fourth po yung ginagawa nating plates. Mamaya po adjust natin kung may kulang o sobra. Pwede naman pong baguhin dahil nakapin lang naman po ito. Tapos 3/4 din po dito. Tingnan muna natin yung sa harap natin. Yung ating kalahati dito. Tingnan natin. Tugtungan muna natin tong kalahati natin para meron tayo dito sa likod. Para po maidugtong po natin dito sa likod ay dugtungan natin to. Braso lang po. I-pink na muna po natin dito para makuha natin yung lapat. Mamaya na po natin babawasan dito. Madali naman po magbawas. Bawasan din po natin dito para makita natin yung laylayan. Para po ayos natin. Gantuin po natin, no, para bawasan muna natin po. Para makapa natin yung pinaka armhole. Pinaka-center po ng ating sleeve.
Bago natin lagyan po ng tape, siguraduhin mo po muna natin kung lapat siya. Kung lapat po, pwede na natin lagyan ng tape. Dito naman po ay ipitin natin yung sobra para makuha niya yung korte ng ating armhole. Dito po, napapansin nyo, diretso to, diretsuhin lang po natin. Ito pong design natin dito, ay ganun lang po ang gagawin natin. Para po pag tinabas natin sa tela, ito po ay buo. Kaya gugupitin na po natin dito. Tapos, ito naman pong kapiraso, yung kadugtong, ay lalagyan natin ng mark para doon po natin tatabasin yung tela. Yan. Lagyan natin po ng mark yung ating tatabasin. Yung pinaka-center po. Ito naman ay bubukas po ito kapag may nakasuot po. Yan. Ito po yung sa sarili namin paraan po na pag-pattern. Ito po, pwede pa po natin itong iusog sa tela. Mahirap lang iusog dito sa papel. Pwede pa po natin itong hilahin. Mapupunit lang po kasi yung papel natin, kaya hindi ko masyadong hinila. Yan. Bali, ito po yung ating Pilipinyana na sa sarili lamang po naming paraan na nilagyan po namin ng design. At yung pong part 2 po nito ay yung pagtabas po at pagtahi sa sarili rin po naming pamamaraan. Sundan po ninyo itong ating ginagawang Pilipinyana sleeve na may design po. Ito po ay tatabasin natin. Napakita ko na rin po para makita ninyo sa pag hinabas po natin to sa tela. Three-fourth po yung nilagay ko po dyan na tupi na distance po.
Lagay lang natin dyan sa loob. Yan na po yung ating Filipiniana na may design. Abangan po ninyo yung ating pagtabas po nito at yung mabilis na paraan ng pagtahi po.